ating mahal na Apo Kuching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwin ay yaon ang pinababatid sa mga anak niya, sapagkat sadyang kay buti niya. Tunay na mahiwaga, dakila siya. Kaya't kung ang lahat ay nakatuon sa kanyang kahiwagaan, tatanggap nga sila ng kanyang kahimalaan. Sapagkat siyaon ang kanyang taglay, tunay na makapangyarihan, walang makahihigit na sinuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kung di nga ba mahiwaga ang Ama, hambing lamang sa palay. Kapag nakita mo yaang sumibol na yung kanyang uhay, lalaylay na ito at magkakalaman. At habang umuusad ang mga araw, sa di mo namamalayan, ito'y mga nahihinog na at ang ipanamay naiiwan. Dahil walang laman, hindi lumintog. Walang naging kalintugan, pasubali wala siyang laman. Mga minamahal, nais niyo bang matulad sa palay, na hindi kayo nagkalaman, at kayo yaong tatawaging mga ipa? Huwag naman, sapagkat ang nais ng Ama, sinidlan niya kayo ng kaisipan, binahaginan niya kayo ng pangunawa, magkaroong kabuluhan ang inyong buhay. Huwag kayong matulad sa palay na naging ipa ang bunga niya. Bagkus, ang lahat sa inyo, bawat araw, magkaroon ng silbi, magkaroon ng kabuluhan kayo. At paano magkakaroon ng silbi ang buhay mo kung ang mga ginagawa mo'y sa tuwin ay kamalian? Nagkakaroon ba ito ng kabuluhan sa kanyang pananaw? Hindi. Kaya oras na. Pakinggan nyo na siya. Sumunod na kayo sa kanya. Tumalima na kayo at magkakaroon kayo ng bunga na malintog at makinis, maputi. Kaya't hambing sa palay, kapag mga lintog ang kanilang bunga at kapag ito ay nagiling na, iba ang presyo nila. Iba ang halaga. Kaya't ang tao ring nagkaroon ng kabuluhan, iba kalalagyan. Kaya nga't tinuran niya ang ipa'y susunugin, ang matimyas ay ibubukod at makaparoroon sa kaharian. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ng talinghagay kung mawawari lamang ng tao, matatanto at maunawaan may kabuluhan sa buhay nila. At siya ng Ama, makabuluhan ang gawa niya, kaya ikaw na anak niyang binuhay, nais niyang maging makabuluhan ka rin. Sa kanyang pananaw ay magkaroon ka ng timbang. Huwag tulad ng buhangin na walang timbang. Kaya ang nais niya ay sa dakilang kanyang gawa, makaunawa kayong lubusan upang makawangis kayo sa kanyang kalooban
at maramdaman niyong siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano ba ang tinatawag na dawagan? Damuhan. At ang Kristo'y nangusap sa dawagan, sa mga taong may mga maruruming kaisipan, mga nagsibunga ng hindi tama ang isip. Kaya ang tao'y hinambing sa damo na apak-apakan lamang, hambing sa bulaklak na nangalalagas. At ang nais ng Ama bago dumatalang takda, nahawiin niya lahat ang damo, may matirang magandang bunga. Kaya't anumang dumi sa isip ng mga anak niya, nais niyang patuloy na mahawit malinisan at ang papatay sa duming yaan ang mga banal niyang aral. Kaya't kapag tinanggap ng tao ang kanyang mga salita, yaon ng patuloy na lilimiin, tatantuin, wawariin, bubulayin, pagninilayan, magliliwanag ang diwa. Kaya't ang tumatanggap, ang gumugusto, ang nagpapahalaga, nakikinabang sa mga salita ng Ama na may buhay, binigyan nilang silbi, nabuhay sa kanila, sinabuhay nila, nakinabang ang mga anak niyang totoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, sapagkat ang Ama ay puspos ng pagmamahal, ang nais niya ay matigib ng pagmamahalan, ang mga anak niyang sa Kanya'y lubos ang pagkilala. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Totoong-totoo ang awit, nasa isip lamang ang takot. Kaya't kapag matapang mong pinanindigan ang salita ng Ama, nawawala ang takot sa buhay mo. Nawawala ang alingas-ngas, ang litong-litot, gulong-gulo. Nabubuhay ang pag-asa, nabubuhay ang galak, nabubuhay ang ligaya. Kaya't sa mga anak ng Ama, na tuwirang siya ang kinikilala, ito ay pakinggan. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa mula kay Juan. At kanilang tinanong, Rabi o Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana na sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit,
sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila. Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkaing bumaba sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus, na anak ni Jose? Kilala natin na kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo at lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Paano nga naman kakainin ng dugo at laman? At paano magiging kaligtasan? Subalit ang sino mang sumunod sa kalooban ng Ama kung papaano binabahagi ng anak at natutunan ng mga inaaral na binababa niyang hambing sa pagkaing mana, ay tunay na di na muling mauuhaw at magugutom pa,
sapagkat siyaon ang nagpapabusog ng kanilang kaluluwa at siyaon ang nagpapauhaw, nagbibigay pag-ampat ng uhaw. Mga minamahal, sa mga nauuhaw, sa mga nagugutom, anong dapat niyong hanapin? Nauuhaw ka ba ng pagmamahal? Hanapin mo ang salita ng Ama. Bubusugin ka ng pagmamahal niya. Nauuhaw ka ba ng pangunawa? Wala kang kauna-unawa kahit kaunti man lamang sa katotohanan? Patuloy mong hanapin ang mga aral na binaba ng anak na mula sa Ama. Sapagkat siyao'y tama, tumpak at marapat. Walang kakulangan, walang pagkukulang, walang kamalian. Tama at tumpak sa lahat. Kaya't kapag ito ang pinagnilayan, mabubusog ang inyong katawan, mabubusog pa ang inyong kaluluwa, at di na kayo muling mauuhaw pa sa pagmamahal ng kapwa nyo, sapagkat kayo na mismo ang magmamahal sa kanila. Hindi na kayo maghahanap ng pangunawa ng kapwa nyo, sapagkat kayo na uunawa sa kanilang mga walang pangunawa. At hindi na kayo matitigib ng lumbay, sapagkat tigib kayo ng galak. Sapagkat kayo na ang magbabahagi ng galak kanino man. Nang dahil nakamtan ninyo ang katotohanan, nakalaya kayo sa kamalian. Kaya't ang nabubuhay sa kalooban ng Ama, sa pagtupad sa pagnanasa niya, kailan may di nagiging masama ang pag-iisip. Kaya't patuloy na maliwanag ang pangunawa, patuloy na mabuti ang kanyang ginagawa, sapagkat siya'y nag-aadika ng mabuti pawa upang malugod ang kanyang Ama, na kung paano ang anak niyang tumalim at sumunod sa kanya ay naging isang tunay niyang halimbawa. Mga minamahal, paanong nasasabi ng isa man sa inyo na kayo'y nasa Ama, kung ang damdamin ninyo ay hindi pa lubos? Hindi kayo makaharap ng walang damdaming tapat sa kapwa nyo. Tandaan ninyo, kapag naganap na ang nakipagtotoo ang puso ninyo, kayo mismo'y magsasabi sa inyong sarili, totoo pala. Nang tanggapin kong lubos si Kristo sa buhay ko, masasabi ninyo ito, na wala na sa akin ang kagulumihanan, kapayapaan ng dinatal. Nawala na sa akin ang puot at galit, pagmamahal ang sumibol at nabuhay. Nawala na sa akin ang inggit at selos, ang pangunawa at pagpaparaya ang sa akin natanggap. Subukan ninyo. Kayo ang masisiyahan. Kayo ang magagalak. Kaya't ang kapwa ninyo walang pangunawa, patuloy niyong maidudulog sa Amang dakila. Patuloy niyong mapapanambitan sa Kanya, sapagkat kayo'y mabuti ang ninanasa. Maganda ang pandama. Yamang ibinigay na sa inyo ang karapatang matanggap nyo kung anong kalooban ng Ama. May pamamahagi nyo rin ito sa kapwa nyo ng buong galak, buong lugod na may pagmamahal sa inyong puso. Kaya tatamasahin nyo, tatamuhin ang pangako sa wakas ng buhay. Magkakaroon pa rin ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, at di ninyo ganang ito'y mawawawa at matatanggap na lubusan, maliban iwaksin nyo at itakwil ang sarili nyong damdamin at ang mabuhay at tanggapin yaong Diyos na sa inyo'y kinamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Oo nga naman. Paano mong mapapahigit ang kapwa mo sa mga bagay na nasa sa iyo, samantalang kailangan mo ito? Paano mo mapapahigit ang kapwa mo
sa mga salaping nasa sayo, samantalang kailangan mo ito. Ngunit, paniwalaan at hindi nyo, tanggapin at hindi nyo, kapag nakipagtotoo na kayo, sinisigurado ko sa inyo mga tao, 100%, mababago ang isip at damdamin nyo. Kaya doon ngayon papasok, nang makipagtotoo ako sa Ama, natutunan ko ang Kanya, kaya't di mahirap para sa akin gawin ang kalooban niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Subalit, nang dahil siya'y mabuti at mapagmahal na totoo, kung anong ginagawa mo naman sa pagpaparaya mo sa kapwa, siya naman ang nagbibigay ng higit sa iyo, sapagkat upang yumabong ang patuloy mong pinamamahagi at huwag kang mawala ng pangunawa. At huwag kang mawala ng pagpapakumbaba. At huwag kang mawala ng pagmamahal. Sapagkat siya o'y binibahagi mo sa iyong kapwa. Tulad ng dam. Kapag ito'y natigang, saan dadaloy ang tubig? Saan magmumula ang tubig? Anong tutungo? Sa mga nawasa. Mayroong baga. Kaya't pinangangalagaan ng dam. Hindi ito pinababayaang matigang. Mawala ang tubig, sapagkat alam ng Ama, gugutumin ang maraming anak niya sa makatwid. Kung tunay ka na tapat sa Ama mo at ang puso mo'y siya, kailan may hindi mo ikasasakit ng loob ang mga bagay na alam mo ay siyang magbibigay. Sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat sa iyong buhay. Nang pinagtiwala mo sa Kanya, ang buhay na sa iyo ay hiniram. Pinaunawa niya sa iyo, pinabatid niya sa iyo, pinadama niya sa iyo ang tunay kung sino siya. Kaya ngayon, ang bawat pinagdaraanan mo parang hanging lumilipas, walang bakas na anumang pilat sa iyo. Sapagkat siya na ang kinamtan mo, siya na ang tinanggap mo, siya ang nanahan sa iyo, siyang sinabuhay mo, kaya't ang ginagawa niya sa iyo, yamang siyang sinasabuhay mo, siya ang kaaliwan mo. Sapagkat siya ang buhay mo, siya ang lakas mo, sapagkat siya ang buhay mo, siyang ligaya mo, sapagkat siyang buhay mo, siyang kapayapaan mo, sapagkat siyang buhay mo. Kaya't napatotohanan mo sa kapwa mo, sa mga patutuong yaon, may nakuha ka na nagtiwala sa iyo, kumilala sa Ama, 10 iba yung dagdag na naman sa iyo. Sapagkat ang bawat nakita ng Amang mabuting ginagawa mo, ang di gumanti sa iyo, siya ang gaganting totoo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kung tunay kayong mag-aaral at tunay kayong mangangaral, tunay niyong mawawawa ng tinuran ko. Kaya't ang mga tumanggap at nakikipagtotoo, napapawi anumang nararamdaman nilang di totoo sa damdamin, nahahawi ang anumang dilim at karumihan, kaya't patuloy na nananahan ang liwanag ng buhay at patuloy na ang Ama ang kanilang kinakamtan. Tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't ang bawat araw, pagalman sa palagay ng kapwa mo ang iyong katawan sa paglilingkod at paghahandog, ngunit hindi man lang nanlambot ang iyong katawan. Sapagkat, nang ipagkaloob mo sa Ama mo ang tunay na isip at damdamin mo, siyang nagbigay pang unawang lubos sa iyo, kaya't ang lahat ng nagaganap sa buhay mo, nawawawaan mong tuwiran, nasisiyahan kang lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama, mabuhay sa inyo tuwina, kalooban ng Ama, upang walang sakit at hirap niyong matanggap, siya'y tapat at wagas. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Kaya't nabatid mong si Juana kung anong sinabi niya sa'yo. Mahaharap mo pa si Juana at mayayakap mo siya sapagkat walang damdaming naiba ka nang dahil ang ama mong nasa puso mo at tigib ka ng galak. Yaon ang patutoong nakain mo ang dugo ng Kristo. Yaon ang patutoong nilagok mo ang dugo ng Kristo. Yaon ang patutoong nakain mo laman at dugo ng Kristo sapagkat nabahaginan ka niya ng kalinisan na mula sa Ama. O tao, kung lahat lang ng mag-aaral at totoong mangangaral ay gayon nga natuwirang tapat sa mangmahal, mararanasan din nila kung anong naranasan ng mga apostol na nakipagtotoo tapat na lubusan. Kaya di nila lintana ang gawa ng kapwa. Bagko sama, patuloy na nagtitiwala. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. At siya karamalayan, holeya karamanayan, nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Yaon ang patotoo, maghukay ka man ng balon, habang lumalalim, lumilinaw. Kaya't ang mga anak ng Amang patuloy na naghahanap ng kanyang matuwid at aral na totoo. Nagliliwanag ang damdamin, hindi na patatangay sa kalooban niyang may kamalian. Kaya't ang damdamin bilang tao'y namamatay. Ang isip na marumi ay napaparang. At di kailanman pananaigin ng Amang manahan si Satanas sapagkat nakita niya tapat kanyang anak. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Hindi bagat maliwanag ang tinuran niya? Kayong mga anak kong tapat, sa akin kayo ganap na tumanggap, sapagkat kung ang hayop ay napalalagukot na pararami, kayo bagang totoo sa akin ang pagdabutan ko, pag-imutan ko, kung ang masamay na pakakain ko, kayo pagang nagpapakatotoo? Anong katwiran kinuha ng tao? Kung nagpakabuti siya'y pagdakay, sama ng loob, tinanggap niya. Hindi totoo ang gayong tao. Sapagkat ang mabuti, hindi natitigatig. Di na bahala sa salita ng kapwa. Sapagkat alam na ang Ama ang magtitindig sa mabuti niyang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Ipaglaban niyo ang Ama at ipaglalaban niya kayo. Sapagkat siya'y buhay na bumubuhay at pumapatay. Pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Pinupuri ko siyang walang maliw sa lahat ng kaganapan, sapagkat kung walang naganap, walang maihahayag. Wala siyang maipagbubulay-bulay sa akin na habang siya'y iyong dinudulugan, pinatatanto niya sa iyong sarili, pinababatid niya sa iyong diwa. O anak, napingasan ka ba? Hindi po. O anak, nagasgasan ka ba? Hindi po. Yan ang patuto, anak. Kung may nagsalitang masama sa iyong kapwa, ako ang nakarinig, ba't ikaw ang nagiging masama ugali? Kung mabuti ka, anak, at yan ang totoo. Mga minamahal ko, kung tunay na mabuti ang taglay ng puso nyo,
Marinig mo man yung tatlo na inagmura sa'yo, tatawanan mo lang ito. Siraan ka man nila, huy, magnanakaw yan. Huy, magnanakaw yon. Nakatawa ka pa. Sapagkat alam mo lahat ng ginagawa mo ay nakikita ng Ama. At ibabahala mo sa Kanya ang mga sinungaling at mapanirang tao. Kaya patag kang hihiga sa higaan. Ngunit, hindi ka lalayo sa Kanya. Lalapit ka pang lubos. Kung lumalapit ka naman, kahit saan makakatungo ka, hindi pipili ka lamang ng dakong pupuntahan mo. Tutunguhan at doon ay payapa ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, mga minamahal ko. Itatago na lang ang Bibliang ito pag totoo katwiran nyo. Subalit ang wika ng Ama, marapat ang ipakli nyo'y mali nyo at idiretso ang matwid ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. May magagawa ka ba kung gugustuhin at loloobin ng Ama? Ano man ang plano mo, ano man ang gusto mo, kung hindi niya patutupad, may magagawa ka ba? Kaya't ilagak nyo sa Kanya ang kaganapan sa buhay nyo, sapagkat di nyo matututulan kung anong gusto niya. Subalit, kung pinatupad niya man ito at naganap sa buhay nyo, yamang tuturin kayo't tapat sa Kanya, mapapatunayan niya sa inyo, ang dilim ay mahahawi niya, ang putik ay mapatutuyo niya, ang tinik ay mabubunot niya, ang lahat ng balakid ay aalisin niya sa taong nais siyang ganap na tuntunin at hanapin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Plano ng tao'y tao lamang ito. Plano ng Ama'y buhay at totoo. At di mahaharangga, matututulan ng kahit na sino. Kaya't pagkabuti-buti man ang plano mo kung batin niyang di totoo, kaya niyang ipahiya ka tao. Subalit, kung mabuti, papatnubayan niya, gagabayan niya, at ipagkakaloob, tagumpay sa mga anak niyang tapat na naglilingkod. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O aking Ama, yamang yaon ang niloob mo at ninasa mong idatal sa kanila. Tanging ikaw ang saksit na karinig ng binigkas, ng katauhang sa iyo'y dinatalan upang sambitin sa kanila. Tanging ikaw rin ang hahatol kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Talaga pong tapat siya. Ang espiritu niya hindi humihina, patuloy na lumalakas sa taong magpapakatotoo. Gusto niyo bang lumakas ang espiritu niyo ng higit pa? May halimbawa na, Kristong nauna. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Kay buti mo, Ama. Binigay mo ang kulay nitong mundo, maging ang kulay ng buhay ng tao. Subalit walang makakakita ng anumang kulay mo, sapagkat liwanag kang totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang sino mang sa iyo'y sumunod, liwanag ay kakamtan, na di na madidimlan, kailan pa man. Kapag sa iyo'y tumalima,
tapat na tinanggap ang sa iyo'y kalooban. Hatcha karamaleya, aleya karamaniya, nahaleya karamara, nekaramaniya hana, nekaramaniya hana, nekaramaniya hana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat sa Ama sa mga pinagtitibay niyang mga anak niya upang may mapatotohanan at magpatotoo sa Kanya. Sapagkat kung wala nga, sinong titindig sa harapan ng kanyang kapwa para siya iulat at ihayag? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat sa Amang buhay na pinaglilingkuran natin sa dakong ito. Maliwanag ang sinabi niya po sa akin. At dito ko napapatotohanang hindi ko kinatang-isip yun at kailanman na hindi ako nagkatang-isip ang salitang ito. Constancia, kailanmay huwag mo akong panghihingi, panglilimos. Patototohanan ko, akong nagtindig ng gawain mo. Magsusugo ako sa iyo ng mga marapat at kailangan. Kaya't yung taong sinugo ko, kung tapat at totoo paghahandog niya, magagalak, matutuwa sila. Ngunit tandaan mo anak, may pagsubok ako sa kanila upang masubukan ko kung totoo sila. Itaga niyo sa bato. Hindi ako nagsisinungaling. Subalit, nang makita ko ang pagsubok na iyo'y hindi nila kinatigatig at kinabahalat ni hindi kinagalit, ibabalik ko sa kanilang 10 ibayo. Kaya lang po, hindi ko kailangang manawagan eh. Patotoo niya, nasira yung mga parol. Sabi ko, kapis kasi yan eh, kaya marupok. Patatlong parol na yan. Nagulat ako, may parol na dyan. Sabi niya, wag ko siyang ipanlimos. Magsusugo siya at magdadatal. Pag may umaalis anak, may dadatal ako. May papalit ako. Ayan po. Maliwanag, nakapalit. Hindi sinungaling ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ninyo, kayo, kung maglilingkod kayong tapat sa Kanya, kahabag-habag lang nga po ako. Dahil talagang wala akong yaman sa mundo. Kaya, dahil wala naman akong kayamanan, mayaman naman ang Ama ko, hindi naman niya ako pinababayaan. Kaya yung mga nagmamahal sa amin, na totoo, inaalala kami. Pero yung kunwari lang, hindi inaalala kung anong masakit sa'yo. Kaya po naman napapatotohanan yung tapat na nagmamahal, hindi kanya kayang sakta ng damdamin. Kaya eto, parol na pinalit niya. Salamat sa mga anghel. Sino man kayo, Ama nakakita sa inyo. Siya na ang gumanti ng higit pa. Sapagkat ako'y walang igaganti sa inyo, ngunit siya ay walang kulang kahit kailan. Saganang-sagana, siya nang magbalik ng kung ano ang dapat na ibalik sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, naiba na naman ang style. Bumaba ng mga tala. Alam niyo po, ang mga nag-aayos nito, may espiritu sila. Kasi, pag wala kang espiritu wala namang kahulugan yung mga nilalagay na yan Subalit kapag ang espiritu ang nangungusap sa'yo, lahat ng nilalagay mo, binibigyan niya ng kahalagahan. May mensahe. Kaya, tingnan nyo nga yun. Sabi doon sa pintuan, kalembang, kalembang, halina kayo. Mga anak ko, magsigising na. Oras na, manalig kayo. Akong makikita nyo. Kaya't katas ko, matamis na totoo, lalaylay sa buhay nyo. Sagot sa gumpol, kumpol, kumpol. Anong mawawala sa inyo? Kung tapat ang puso nyo, hinandog ito. Buhay ba ang Ama?
nang magpakita sa tatlong mago ang sinyalis kung nasaan ang Mesiyas, ang bituing napakalaki ang siyang naging tanglaw nila. Kaya't, halina, halina kayo mga anak, halina, halina, halina kayo. Sa bawat pintuan, naroon akong totoo, handang magbigay, liwanag ng iyong buhay. Kung kayo'y tatalima, susunod na totoo, liwanag ng buhay nyo, matatamo nyong ganap ito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Anong ibig sabihin sa taas? Nagbabaan na ang balls. Biyaya ko'y walang humpay, walang patid kailan paman, pagkat ako ang daluyan ng anumang kabuhayan. Kung ako'y kikilalanin at ako'y tatanggapin, ako ang siyang sa inyo'y magpapagulong ng buhay. Kaya tidarata ko ang dapat nyong kamtan. Bilog, 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 sa inyo ay bibigay. Yaon pala ang inyong dapat kasiyahan, kaya't sa akin na sila yan, tapat na nila lang. Buhay bang Ama? O sulong, umawit nga kayo ng ura-urada at bigyan nga ninyo ng tono at pagtugma-tugma inyong salita, kundi kayo mapahiya kung wala kayong maisunod. Yan ang patotoo. Nagpakilala sa inyo ang nangungusap, ngunit di nyo makikita ng inyong mga mata. Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, halina kayo. Pananalig, pananalig, pananalig ay gawin nyo upang mabuhay, mabuhay, mabuhay kayo. Pananampalataya sa amay tuptin nyo nang kayo'y lumigaya, lumigaya kayong mga anak niya. Buhay bang Ama? Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, halina kayo. Makulay, makulay, makulay na buhay ang sa akin sa inyo'y alay. Sumainyong kapayapaan magpakailanman. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Salata, salata, salata ng boses ng tao kumisan. Anak, halika nga dito. Ano po? Anak, halika nga dito. Hindi niya maintindihan. Anak, halika nga dito. Hanggang sa namatay, anak, halika nga dito. Anak, halika nga dito. Hindi niya maintindihan. Kaya namatay siya, hindi lumapit ang anak niya. Ngunit ang amang totoo, kahit na malakas, malata ang tinig niya, hindi siya mamamatay kung ayaw niyong lumapit sa kanya. Kaya't ang nais niya, mga anak ko, tinig ko'y apuhapin niyo, maririnig niyong totoo, makikilala niyo'y ako, sa dambana na puso niyo'y tanggapin niyong lubos. Ito, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Sa lahat ng dako, aral ay makaabot. Pangkabuuan, pangkalahatan, ang magising ay makamtan ang katotohanan. Pagharian kayo, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Habang ako'y nagmamasid, sabi niya ito, anak, pag nilayan mo sa mga bagay na ginagawa ng tao, lahat lumilipas. Pinakita niya po yung iba't ibang disenyo ng mga pang-Christmas decor. Sabi niya noon, usong-uso kaanak yung mga may ho, ho, ho.
Santa Claus, parating na. Ilaw, bakal, alambre, ano? Nauso rin eka ang kapis. Nauso eka yung papel soswa. Ano ba yun? Dili, ano ba yan? Japanese paper nung unang panahon. Tuwan-tuwa na yung mga tao nun pag binilutan ng Japanese paper. Masaya na sila nun. Yung papel, binibilutan nila ng Japanese paper ang kahoy, kawayan, ano? Alambre. Masaya na. Ngayon na, pasosyal ng pasosyal ang tao sa salitang sosyal. Sosi. Iba't iba. Ngunit anak, pinatotohanan ko lamang ang gawa ng tao'y lumilipas, nawawala sa panahon, sa kagustuhan ng tao. At ngayon iba na. Iba na naman. Saan ba nagmumula anak ang utak nila para makahabi ng ganyang gawa? Di ba sa akin? Hindi ba nila napagninilayan kung wala silang utak at di sila buhay, hindi sila tumalino? Paano nilang mabubuo ang mga parol na yan? Sa makatwid anak, mahirap man sila, tagagawa man sila, manggagawa man sila, may bahagi ako sa kanila. Sapagkat kung hindi sa talinong binahagi ko, kundi sa malakas na kamay nila, wala silang magagawa para kumita. Bakit sabi ng tao, kahirap ng buhay din ako pinagpala ng Diyos? Yung malakas ka, malusog ka at may isip ka, pagpapala yan. At ano pa anak, patotoo ko lamang sa iyo, walang mananahan sa buong panahon. Kasasawaan ng tao iba't iba, ang may pambili, palit-palit yan taon-taon. Ang walang pambili, tago lang eka ng tago yan. Sapagkat bubungkalin na naman yan eka, pagkatapos eka ng Pasko'y tatago na naman. Ganyan din eka ang nagaganap sa buhay ng tao na. Kaya lang eka nila ako maalala, pag may hihilingin sila, pag may gusto sila, manaka-naka lang nila akong sambahin, pupunta ng simbahan, mananalangin, dudulog. Ay, birthday ko pala eka ngayon. Naalala eka nagsimba. Pero pag hindi birthday, pinagmamagaling pa eka ng iba yun. Ako eka, minsan lang magsimba pag birthday ko lang. Ay, ako naman eka, pagka anibersaryo lang naming mag-asawa. Pinilit lang ako ng asawa ko eh. Ayaw ko naman eka. Ako eka, pagka araw ng patay ng aking ina. Ano namang napala mo doon? Alam niyo po, ginawa ang mga dakong dambana para tunguhan lang ng tao. Subalit ang tunay na templo ng Ama, ang puso nyo. Buhay ba ang Ama? Yaon lamang ang dako na patotoo kung ano kayong relihiyon na inyong sinasamba't pinagsasambahan. Subalit ang tunay na templo ng Ama, ng kanyang espiritu, ay ang inyong katawan, ang inyong puso. Kaya't kung dito siya mananahan, di kayo tatamaring sumamba, di kayo tatamaring makipagkapwa-tao, di kayo tatamaring makiisa, at di kayo magsasarili. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang bawat ginagawa nyo, iuukol nyo sa Kanya, hindi lamang sa sarili nyo. At di nyo na kailangan ng magpakahirap pa. Padapa-dapa pa kayo. Pahila-hilahod ang tuhod sa pagluhod. Pumikit ka lang. Taimtim na taimtim kahit nakatayo ka. Pakikinggan ka ng Ama kung malinis ang puso mo. Paano mo siya nararamdaman? Huwag po kayong magsisinungaling ano. May tatanong ako. Paano niyong nararamdaman ng Ama? Paano ang presensya niya nararamdaman niyo kung mayroon kayong galit sa iba? Doon sa hindi niyo kinagagalitan, sa gusto ninyo, masaya kayong nakakaharap.
masaya niyong natatanggap. Subalit doon sa may damdamin kayo, ayaw niyong makita, ayaw niyong makaharap. Totoo ba kayo sa Ama nun? Huwag po kayong magagalit. Ito'y pawang katotohanan. At ang tinuturo dito ay pawang katotohanan na magising kayo. Sapagkat ang wika ng Ama, si Kunching hindi kayo nakikitang paparito. Si Kunching hindi kayo makikita kung nasaan kayong dako. Ngunit ang Espiritu ko'y makikita ko kayo lahat. Kaya't kung naniniwala kayo na may ginagamit na kapwa kayo, hindi man kayo magsumbong ay batid niya ito. Hindi man kayo magsalita ay mababatid nito. Kung para lamang ituwid, hindi para kayo ikalat. Hindi para kayo siraan. Hindi para kayo saktan. Hindi para kayo ipasakitan. Kundi para ituwid. Kaya't isa mang tao'y walang pinagsabihan. Ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun. Kundi pa ang kalahatan. Buhay ba ang Ama nyo? At siya unang patotoo na buhay ang Ama ninyo. Sapagkat tunay ang Espiritu. Katotohanan, katotohanan. Kung wala namang patatatagin patitibayin ang kalooban, walang makalalaban sa daigdigan, walang makalalaban sa hamon ng buhay, walang makalalaban kanino mang kapwa nilalang, sapagkat ang marina at marupok ay magugupo. Ang matapang, makikipag-away. Ngunit ang may takot sa Ama, mananahimik at ilalagak sa kanyang lahat. Siyang matitigil ng galak. Yan ang pawang katotohanan tao. Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya, ang wika'y mithin nyo, ang salita'y tamasahin nyo, ang bawat dinadatal kong aral sa dambanang ito, walang batid si Constancia at di ko tinuturan kung ano'y wiwika. Bagkus sa bawat pagluwal sa inyo, yaw nang itatakda kong ibigkas ng bibig niya. Kaya't kung kayo man ay nasa katotohanan, ano man ang narinig nyo'y kagalakan ng kakamtan. Kaya't kung wala kayong dumingisip kailanman, di masasakitan ang inyong kalooban. Kaya't patuloy nyong mimithing ang kamtan, yaong aral na tapat kailan paman. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Katotohanan, katotohanan. Kung nasa katotohanan ang gawa ni Constancia sa unang buhay niya, tungo doong simbahan, tungo doon kung saan luluhod at maniniklod. At pagda kayo uusad ang tuhod, di ko siya pipigilin. Subalit ang wika ko, Constancia, nooy di mo pa ako nadarama. Constancia, nooy wala pa ako sa iyong katauhan. Ngunit ngayon, dinatal ko ang marapat na pagsamba. Siyang tuparin mo't sundin mo. Makikinig ako sa'yo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, patotohanan yung malinis ang puso nyo. Patotohanan yung malinis ang isip nyo. Magagawa nyo ang dapat at ang Ama ang malulugod sa inyong lahat. Pagharian kayo, mga taong minamahal ko, malubos ang galak nyo, sapagkat ang nakikipagtotoo, nakalalaya sa isip na nadidimlan. Pagharian nga kayo ng malubos ang pangunawa at makatanggap kayo, masiyahan ang puso nyo, malugod ang Amang magmasid sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, Ephata, mga buksan kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May nagturan, hindi daw sa galing sa mabuting espiritu ang di nagsasambit na si Heso Kristo ay tagapagligtas nito. Tama't tumpak,
Subalit kung ang nangungusap ay mismong Espiritu na ng Kristo, ang Ama yahayag at iuulat. At siya ng pawang katotohanan, ang pinakikilala ko kayo sa Ama, at pinakikilala ko naman sa inyo'y Ama. Kaya't kung makikilala niyong Ama, nakilala niyo rin ang nagpakilala, maging kapwa niyo'y makikilala niyo ang mabuting gawa nila. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Ang bawat kalooban ninyong mabuti, Ama ang sa inyo'y gaganti. Ang bawat ginawa niyong kabutihan, hintayin ganti niya, sapagkat di nalilihim, di na itatakda ng tao ito, kundi siya mismo, sapagkat siya nga noon pa. Ang wika nga'y, ako ay ako nga, Alpha at Omega, mula sa simula, sa una at wakas ng tao sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Masaya po ba ang buhay? Masaya po ba kayo? Sinungaling naman po pag sinabi ng taong hindi siya nalumbay, ano? Dumaranas ng lumbay, ngunit huwag panaigin ng lumbay, kundi patuloy na apuhapi ng galak, nang magbuhay ng galak ay Ama. Buhay ba ang Ama? Sinungaling naman pag sinabi ng taong hindi nag-iisip, ni hindi man lang pumasok ang pag-alala. Subalit ang wika ng Ama, huwag niyong panaigin ang pag-alala, kundi ang panaigin niyo'y katapatan at pakikipagtotohanan ng manaig ang pagiging totoo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kapag sinabi ng tao, hindi ako nang hina ng pananampalataya kailanman, sinungaling din, sapagkat si Satanas ay mapanukso. Maraming sisilid sa isip at damdamin mo. Ngunit kung matibay mong pinananaligan ay Ama mo, di ka pa aagaw sa kaniya. Buhay ba ang Ama? Huwag kayong maniwala sa taong nangungusap at nagsasalita. Ngunit sa salita ng Ama'y magtiwala kayo. At kapag nagtiwala naman kayo sa salita ng kapwa ninyo na pinagkagamit ang sarili niya sa Ama, sigurado naman, totoo niyong kilala ang Amang pinagmulan ng mga salita niya. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, lahat kayo'y may sentido komon. Matalino? 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 Dumatal ba sa isip nyo ang gayong mga kataga? Pinasok ba sa isip nyo ang gayong mga salita? Niya kaya yan. Kaya't siya ng patutuo ko. Di man mag-aral ang tao, sa salita'y magdaratal ako, parang balon habang lumalalim, lalong lumilinaw. Yaon ang Ama. Tatarok ng mababaw, subalit ang malalim, mawawawan kanyang aral. So may inyo kayo, kaya patuloy kayong yung hinahawi, patuloy kayong makinabang, palain kayo. Kung may
magagawa ang Ama. Alam kong may magawa ang Ama, pagkat winika niya manahimik na bawat araw. Ako ninyo naghihintay, alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat makapangyarihan siya, wala na naman. Buhay ang Ama ko,
Dakila siya, makapangyarihan siya, siksik-liglig, umaapaw ang biyaya niya, may magagawa siya sapagkat siyang Diyos ko. Sabihin niyo nga po, sabihin niyo, may magagawa ang Diyos ko, sapagkat siyang Ama ko, makapangyarihan siya, dakila siyang totoo, masagana siya, lahat ng pagpapalay sa Kanya, kaya't aasa ako, no problem anymore. Buhay bang Ama? Lahat sa inyo ay ibibigay lakas, sigla, ligaya, katapatan, katotohanan, kapayapaan, pag-asa, kalusugan, buhay, papisikal at buhay na walang hanggan. Siyang si Kristo ang daanang katotohanan. Pagpalain kayo. O, nananalig ba kayo? Sa Pasko may pambili kayo? Nananalig ba kayo? Sa Pasko magre-regalo kayo? Huwag kayong umasang kayo na lang laging niriregaluhan, magregalo naman kayo. Buhay bang Ama? Kaya ang nagtitiwala at naniniwalang siya naman ang magbibigay, siya naman ang magre-regalo, magaganap yun sa buhay niya sapagkat matibay na pananalig ay ginagawa niya. Kaya't ang pananampalataya ay dapat buhay. Anong sinabi sa banal na aklat? Nang dahil sa pananampalataya, maraming magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Di ba ga? Anong sinabi doon sa bulag na nakakita? Pinagaling ka ng iyong? Anong sinabi doon sa nagdurugo? Pinagaling ka ng iyong? Anong sinabi doon sa nakapagsalita? Lahat sa pananalig at pananampalataya. Na bago takbo ng buhay dahil sapagkat ang Diyos ay buhay. Yan ang lagi niyong tandaan, lagi niyong isiksik sa inyong isipan nang di mamatay ang pag-asa ninyong may bukas pa. Paano po? Dahil may bukas na naman. May bukas pa. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa. Ano po? Kaya kapag itong maghapon na ito, hindi ka pa nakatanggap ng biyaya mo, sabihin mo na naman, may bukas pa. Lumipas ang isang linggo, wala ka natanggap na biyaya. Sabi mo, puro na lang bukas, linggo na. Nagalit ang ama. Anak, ba't nasabi mo yan? Yung bumabangon ka sa umaga, nakamulat ang iyong mata, nakahahakbang ka't nakalalasap ng pagkain ng bibig mo, buhay ka. Biyaya yan. Salbahe ka, Eka. Sasabihin mo, wala ka natatanggap. Sige, Eka, babawin ko nga buhay mo. Wala kang tatanggapin. Buhay ba nga, Ma? Ganyan ang buhay. Kailangan lagi kayong nakatuon at nakabukas ang isip nyo doon sa mga biyayang hindi lamang material. Buhay ba nga, Ma? At kapag natutunan ninyo ang mga biyayang hindi material, kundi pang espiritual, ibibigay na ng Amang biyayang pang material. Pagkatapos niyang binigay ang pang espiritual, biyayang pang pisikal, biyayang pang material. Di ba ga? Kung kailangan, sabi niya, kung kailangan mo ako, naririto ako sa'yo tuwin na asahan mo ako, di ako nawawalay sa'yo, pagkat ako sa tuwinay buhay. Tama po ba? Kung kailangan mo ako, tawagin mo ako'y nakikinig. Ika'y minamasdan, nakatitig ako, di mo man pansin, pagkat ako'y tuwirang mapagmahal. O diba?
At kung kailangan mo ako, sa oras na ika'y nagikipit, akong magbibigay ng tunay na sa'yo'y kaluwagan, pagkat lahat ay kaya kong gawin. Kung kailangan mo ako, sa pamimighati ng puso mo, anak ko, damhin mo lang ako, tapat na umiibig sa'yo, na kailanman hindi mamamatay. Kung kailangan mo ako, sa sakit mo ay akong panaligan mo, lahat ay kaya ko. Kung ang buhay mo'y pinahiram ko sa'yo, ano pang marapat na dapat ay kamtin mo. Kaya't kung kailangan niyo ako, salita ko'y tanggaping lubos ninyo. Siyang magbibigay liwanag ng inyong kaisipan, ligaya ng buhay ay kakamtan. Buhay bang Ama? Kung kailangan niyo ako, kailan may di nawawalay ako sa isip puso niyo, patuloy na manahanay ako. Ako sa inyo'y di lumilisan. Oh, di pa ba ninyo naunawaan yun? Kung di pa ninyo naunawaan, umuwi na kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't sabi pa niya, to dream the possible dream. Anak ko, sa tuwin ay lumaban ka, huwag mong tigibin ang lumahay ang iyong kalobang taglay. Ako ay sa iyo'y asahan, asamin mo sa iyong buhay, tuwirang liwanag ng tagumpay sa'yo'y sa'ki bibigay. Pagkat akong inyong buhay, kailan may di namamatay at di mapaparang. Katulong ko kayo, kasamas ko kayo sa lahat ng sandali, sa lahat ng dako. Ang aking Espiritu Santo, gabay at patnubay sa inyo. Laging tandaan, mayroong Ama mapagmahal, di kailanman sa inyo ay lilisan. Kayo tumanggap na ganap. Buhay bang Ama? Oh, buhay bang Ama? Sa may inyong kapayapaan, tayo na tao. Diyos ko, salamat sa iyo. Sumainyong paghahari ng Ama.